Kasabay ng pagpasok ng tag-ulan ngayong buwan ng Hunyo, ginugunita rin po natin ang National Dengue Awareness Month. Layo nitong mas paigtingin ang kampanya ng pamahalaan at paalalahanan ang publiko na mag-ingat sa mga sakit na dala ng mga lamok. Tama yan, Lelsie, no? At upang alamin ang sitwasyon sa bansa at kung paano natin mapoprotektahan ang ating pamilya, makakasama natin ngayong umaga si Dr. Ian Christopher Rocha. Doc, magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Attorney Joe, Miss Leslie, Yun. at sa ating mga viewers. Doc, para lang po sa baliktanaw at kaalaman po ng lahat, ano po ba eksakto itong dengue? Paano po ito na-transfer sa tao at bakit po ito tinuturing na nakamamatay kung napabayaan? So, ang dengue po ay isang viral infection na naipapasa po sa tao sa pamamagitan po ng infected na babaeng lamok na Aedes aegypti. So, karaniwang nangingitlog itong lamok na ito, no, sa malilinis, sa mga nakatiwangwang na tubig na naigay, ayan, no? Drum, paso, Yun. bote, alulod, at iba pang mga imbakan ng tubig sa loob at paligid ng bahay, no? Or sa school, sa community. So, mapanganib po ang dengue dahil maaari itong mauwi sa severe dengue later on, no? So, kapag hindi natukoy agad at naagapan, no, maaari itong magdulot ng matinding komplikasyon tulad ng pagdurugo, shock at pagkasira ng mga organs na maaaring humantong sa pagkamatay. Doc Ian, sabi mo nga, no, ito ay dangerous at dahil ngayong panahon na po ng tag-ulan, ano po ba yung kasalukuyan na o estado or trend ng mga kaso sa Pilipinas patungkol sa dengue at nakakabahala na po ba yung numero ng cases of dengue sa ating bansa? So, Attorney Joe, no? So mula January 4 hanggang May 30, 2026, ito po yung tinatawag po natin Morbidity Week 21. No? So, ang DOH po ay nakapagtala ng 52,244 cases ng dengue Dami. sa bansa. Oo. 56%, however, 56% po nito, no, na mas mababa po kumpara po sa 117,752 cases po na nai-report po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, no? So, sa mga naitalang kaso na nabanggit ko po, no, 17,004, around 33% po, no, ang confirmed cases. 7,602 or 15% ang probable cases at 27,638 or 53% ang suspected cases. So, naitala ang pinakamataas na bilang ng kaso ng dengue sa Central Luzon, no, around 22%, Calabarzon, around 15% at the National Capital Region po, Metro Manila, 13%. So, base po sa aming datos, no, walang rehiyon ang nagpapakita ng pagtaas sa bilang ng mga kaso kumpara po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. So, bagamat po, no, nasabi ko pa kanina na meron pong pagbaba ng kaso, 56% po, no, ng nakaraang taon. Bagamat mas mababa ang bilang ng mga kaso ngayong taon, kumpara nung nakaraang taon, no, hindi pa rin dapat tayo makampante, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, kung kailan mas mabilis dumami ang mga lamok, no, na nagdadala ng dengue. Yes, tama ka dyan, Doc. Ito naman, ano naman po yung mga red flags o maagang sintomas po ng dengue na dapat bantayan sa ating mga kapamilya? Lalo na po sa mga bata at kailan po dapat na dalhin agad sa ospital? Okay. So, ang isang tao po ay maaaring pinaghihilan na ang may dengue kung siya ay may matinding lagnat at may dalawa o higit pa na mga sintomas ng dengue tulad po ng sakit ng ulo, panghina, pananakit ng kalamnan, no? Kasukasuan, pananakit sa likod ng mga mata, kawalan ng gana kumain, pagduwal, pagsusuka, no? Pagtatae at even
pamumula ng balat or flushy skin at pagkakaroon po ng mga rashes or pantal-pantal. So, nabanggit niyo po kanina, red flags, no? So, meron po tayong tinatawag dito na warning signs po ng dengue, no? So, ito ay nangangailangan po ng agarang pagpapatingin o pagdadala po sa ospital, no? Ang mga sumusunod tulad po ng matinding pananakit or panlalambot ng tiyan, no? Paulit-ulit po na pagsusuka or persistent vomiting, no? Senyales po na pag-ipon po ng likido sa katawan, no? Pagdurugo ng gilagid, yan, o ilong o iba pang mga mucosal bleeding, labis na panghihina or pagiging matamlay, yan. Hindi mapakali or irritable, at iba pang mga sintomas po, no? So, mahalagang tandaan po na ang mga warning signs na ito ay kadalasan lumalabas po, no, sa panahon ng pagbaba o pagkawalan ng lagnat. Kaya kailangan po natin, no, once po nagkaroon ng lagnat ang pasyente, no, at yung mga nabanggit ko pong sintomas ay kailangan na po nating dalhin po sa ospital ang ating mga anak or ating mga pasyente para maagapan po natin ang dengue. Ayun, Leslie, no, dapat wag nang mag-self-medicate at dalhin na agad sa Oo. ospital. Ngayon, Doc, bilang National Dengue Awareness Month, no, pag-usapan naman po natin, ano po ba yung mga tema or ano po yung tema ng National Awareness Month? Ano po ba yung mga iba't ibang proyekto nito? At bigyan niyo naman po kami ng kaalaman tungkol doon sa tinatawag na taob, tatak, taktak, tuyo at takip o yung 40. Okay, so hinihikayat po ng Department of Health ang publiko na huwag maghintay ng pagtaas ng kaso bago kumilos. So mahalaga ang regular po na paglilinis ng kapaligiran at pagsasagawa po ng 4 T's o taob, taktak, tuyo, takip, no, tuwing alas 4 po ng hapon sa ilalim po ng kampanyang alas 4 kontra mosquito. So unang-una po, no, itaob po natin ang mga lalagyan maaaring maipunan ng tubig. Pangalawa, itaktak ang mga imbakan ng tubig upang matanggal ang mga itlog ng mga lamok. Pangatlo, no, panantilihing tuyo at malinis ang mga lalagyan ng tubig. At panghuli, tapan po natin ng maayos ang mga imbakan ng tubig upang hindi pamugaran ng mga lamok. Ayun, Doc. Bilang panghuli na lamang po, no, Doc Ian, ano po yung inyong mensahe na lang po at paalala sa publiko upang maging ugali na ng bawat pamilya ang pagpuksa sa dengue at para na rin po makaiwas sa sakit na ito? Okay. So, ang dengue po ay isang sakit na maaari nating maiwasan, no? At ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa pagpigil ng pagkalat nito. So, hindi natin kailangang hintayin, no, na may magkasakit bago tayo kumilos. So, simulan natin sa ating mga tahanan, sa mga paaralan, or sa mga lugar ng trabaho, no, workplaces at komunidad, no, sa pagsasagawa po ng 4 T's, taob, taktak, tuyo, takip. No? So sa ngayon po, no, tandaan po natin na ang dengue ay maiiwasan, maaagapan po ito at malalabanan. So sama-sama po natin, no, isulong ang 4 T's para sa isang dengue-free Philippines dahil bawat buhay ay mahalaga. Ayan, so tandaan po natin mga ka-RSP ang 40s. At on that note, maraming salamat po, Dr. Rocha, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman ngayon, mga ka-RSP. Mag-iingat.